Nagulat naman ako dahil sa ingay ni Jennifer. Ang aga-aga nag-iingay agad ang babae na to. Oy babae, wake up na. Sambit naman niya habang pinipilit akong pabangunin. Jen, I'm so sleepy. Wika ko naman sa puyat na tono. Ano ka ba? Babangon ka na dyan dahil may pupuntahan pa tayong feeding program. Wika naman niya. Agad naman na akong tumayo at naghilamos para naman tuluyan na akong magising dahil yung diwa ko parang gusto pang matulog. Pagtingin ko kay Jennifer, naka-ready na siya. Naka-plain white t-shirt lamang siya at naka-black pants at naka-rubber shoes na white. Naka-braid na din ang buhok niya kasi marunong siyang mag-braid ng hair niya. Good ha? Ang bilis naman ng galaw ngayon, halatang inspired. Wika ko naman habang natatawa. Ikaw dapat ma-inspire ngayon dahil kakadate mo palang kagabi. Wika naman ni Jen. Naalala ko na naman ang date na yun. Ayokong isipin ang mga yon dahil napapangiti naman akong bigla. Ayokong isipin yon, sambit ko naman habang umingiti. Kahit hindi mo naman isipin yon, I'm sure, kapag nakita kayo ni Apollo sa Dreamland at doon kayo nagtsoktsakan, wika naman niya habang natatawa. Baliw, sambit ko at nagtungo na ako sa loob ng CR para maligo. Mabilis ang ligo lang ginawa ko dahil mahirap na kung di ko pa bibilisan ang kilos ko. Nang matapos ng ligo ko, agad naman akong nagbihis. Naka-plain white shirt lang din ako at naka-pants, saka naka-rubber shoes. Nilugay ko ang buhok ko na curly at naglagay ng konting makeup sa mukha ko. Tara na, sambit ko naman kay Jennifer habang nakangiti. Sus, di porket may date ka kagabi, ganyan ka na. Sobrang fresh na fresh mo naman, sambit niya naman sa akin. Iiling-iling na lang ako dahil sa sinabi niya sa akin. Loko ka? Sambit ko na lang dahil ayokong ma-overwhelm sa mga sinasabi niya sa akin. Nagdala lang ako ng tote bag at tumabas na kami ni Jennifer. Himala at di tayo sinundo ngayon ni Mang Selo ah. Napaaga ata tayo. Wika ko naman habang naglalakad. Yeah, it's 6:30 in the morning. Wika naman ni Jennifer sa akin. Nabigla ako dahil masyado pa palang maaga. Ano ka ba naman? Di mo sinabi sa akin ang aga pa para maging maganda. Wika ko naman habang hinahawakan ang buhok ko. Ayaw mo nun? Pagising nila, magandang mukha natin ang bubungad sa kanila. Wika naman ni Jen habang nakangiti. May point naman siya at di na ulit ako nagsalita. Nagtungo na lamang kami sa dining area. Uy, hala, sila mama nito oh. Wika ni Mang Selo. Umiti kami ni Jen sa kanya. Parang nagtataka pa ata siya. Na bihis kaming dalawa. San pong lakad niyo, ma'am? Tanong ni Mang Selo. Napakunot ang noo ko dahil hindi niya ata natatandaan na may feeding program. Di po ba may feeding program po? Sambit ko naman kay Mang Selo. Ay oo nga pala, bukas pa pala yun na-extend ulit. Sambit niya naman. Tumingin ako kay Jennifer at pinanliitan ko ang mata ko. I'm so sorry, I didn't mean to do that. Alam mo naman, excited lang naman ako. Wika naman niya. You bitch? Sambit ko at kinurot ko naman ang tagiliran niya. Umupo na muna kaming dalawa at uminom ng kape para mainitan kaming dalawa. Maya-maya pa, buwaba na rin ang mga boys. Nakabihis din sila katulad namin kaya nagtataka kami kung saan sila pupunta. Bakit nga ba pupunta din sila sa feeding program at di sila na-inform na extended ang program na yon? Ang aga nyo ata, sambit naman ni Liam sa amin habang nakangiti. Si Jennifer nang sumagot sa kanya. Kala kasi namin early ang feeding program eh, extended pa pala. Wika naman niya habang iniiba ang tono ng boses niya. Ito talagang babaeng to. Pagwapo nagiging Maria Clara ang boses, mainhin at sobrang kalmado. Pero pag akong kasama para namang nag-rap sa bilis na magsalita at sobrang hyper niya pa. Good morning, Astrid and Jennifer. Sambit naman ni Apollo mula sa likuran. Di naman namin siya agad nakita dahil natatabo na naman siya ni Liam at Briggs. Hey, good morning. Sambit ko na lang habang pilit ng umiti. Nahihiya kasi ako dahil baka isipin ni Apollo na nag-a-assume ako sa date na yon kahit na hindi naman. Kinikilig lang ako at yun lang, wala nang iba. Bigla naman siyang tumabi sa akin habang nakangiti. Naamoy ko naman ang perfume niya. Ganito ang amoy niya nung gabi na yon kaya bigla namang uminit ang pisngi ko. Are you okay? Bakit ka namumula? Tanong niya naman na ikinabigla ko. Shit naman, nahalata niya pa ata.
I cleared my throat at nagsalita naman ako. Nakayuko naman maging hot seat dahil sa pumula ko at baka asarin ako ng mga tao. Naano po kasi ako napaso sa kape? Oo, napaso ako. Sambit ko naman habang pilit na natatawa. Oh, I see. Nga pala, hindi mo ba nakita ang chat ko sa'yo? Sambit niya naman. Nakinig naman ng mga kaibigan niya, kaya nahihiya ako. Puwisit na lalaking to ah. Bakit sa harapan pa ng mga kaibigan niya, pwede niya naman sabihin sa akin, nang dalawa lang kami, nadidistract kasi ako hindi. Utal kong sambit kay Apollo. Oh, I see. Sambit niya naman. Kinuha ko naman ang phone ko at tiningnan ko naman ang FB account ko at nakita ko kaagad ang friend request niya kaya tumingin ako sa kanya. Umiti siya, tinaas baba ang kilay niya. Kaya napangawi naman ako at kinonfirm ko naman kaagad siya. Thank you. Sambit niya naman at nagwink. Iiling-iling ako dahil nakakapanibago to. Lagi namang umiinit ang pisi ko dahil sa ginagawa niya. Nadistract ako ng bigla, bahagyang tumili si Jennifer. Sinipa ko ang papa niya sa ilalim ng lamesa upang patahimikin siya. Tumahimik naman agad siya, tiningnan ko naman kaagad ang messenger ko. Hi, tomorrow morning, sumama ka sa akin? Mahina akong basa sa message niya at nagtaka ko kung bakit niya ako minimessage ng ganon. Sasama kayo sa amin ngayon dahil pupunta kami sa bayan? Wika naman ni Apollo. G ako dyan, sabi agad ni Jennifer nang walang pag-aalinlangan. How about you, Astrid? Tanong naman ni Apollo sa akin. Tumango na lang ako dahil wala naman akong choice. Kumain na muna kami bago kami umalis patungo sa bayan. Kahit nagtataka ako sa mga nangyayari ngayon, wala naman akong masabi dahil hindi man lang maproseso sa utak ko. Bumuntong hininga na lamang ako. Bahala na si Batman. Sambit ko naman at agad pumasok sa kotse na sasakyan namin. Hindi pa rin ako mapakali, lalo't magkatabi kami ni Apollo ngayon dito sa loob ng kotse. Si Jennifer kasi pilit niya pa kaming pagtatabihin. Are you okay? Bakit di ka nagsasalita? Tanong naman ni Apollo sa akin. Tumingin naman ako sa kanya, tiningnan ko siya sa mga mata. Para namang mawawala ng lakas ang tuhod ko at parang may tumatambling sa tiyan ko na hindi ko maipaliwanag. Nothing. Sambit ko naman. Damn, his eyes are mesmerizing. Yung eyelashes niya ang ganda. Sobrang perfect naman ng paglilika sa lalaking ito. Hey, kung di ka comfortable na katabi ako, magsaswap na lang kami ni Jennifer. Sambit niya naman sa akin habang nakangiti. Bakit pa nangiti ang lalaking to? Mas lalo tuloy akong napapraning Wala na nga ako maproseso sa mga nangyayari. Paningiti pa to. It's okay. Naninibago lang siguro ako sa sitwasyon natin. Sambit ko naman kay Apollo. Umiti naman at bigla akong di makagalaw nang hawakan niya ang kamay ko. Napatingin na lang ako doon at para namang may kung anong bulati sa tiyan na hindi ko may paliwanag at ngayon ko lang to naramdaman. Naninibago ko dahil parang kuryente ang pumapasok sa mga kamay ko. Ngayon, comfortable ka na? Mahinahon niyang sambit sa akin. Napatingin ako sa kanya at mas lalong nagwala ang mga larva sa tiyan ko na magkatinginan kaming dalawa. Di ko alam kung anong gagawin ko at ano magiging reaksyon ko dahil sa kaibang pakiramdam na ito. Ngayon ko lang to naramdaman at hindi ko alam kung ano nga bang gagawin ko. Shit naman. Bakit ka ba ganyan, Apollo? Please, itigil mo naman to. OMG. I'm hopeless na baka ma-fall ako. Ayoko. Yung kamay ko. Sambit ko at dahan-dahan, kinuhang kamay ko pero ayaw niyang pakawalan. Napatingin ako sa kanya dahil mas sinigpitan niya pa ang paghawak sa kamay ko. Uy, ang kamay ko. Pabulong ko namang sambit. Binaba niya ang mukha niya sa mukha ko. Ha? Wika niya habang nakangisi. Paggalaw siya, sisiguradong mahahalikan niya ako. Kaya lumayo ako ng konti para hindi niya ako mahalikan. Tama na yung isang gabing pagwasak niya ng perlas ng silangan ko. Sabi ko, yung kamay ko. Wika ko naman. Oh, sorry. Sambit niya at binitawan niya naman ito. You're cute when you blush. Wika niya kaya hinawakan ko ang pisngi ko. Kakaya na talaga ako, grabe naman to. Pwede ba, wag mo na muna akong pansinin, okay lang ako. Wika ko naman kay Apollo at nakatingin lang sa labas. Medyo lubak-lubak ang daan. Maraming puno at may mga bundok ka ring makikita at mga dagat. Ang ganda! Sambit ko naman habang nakangiti.
Nang lumingon ako sa pwesto ni Apollo, muntik ko siyang mahalikan dahil nakasilip na rin pala siya. Bakit di man lang siya nagsasalita at para yatang sinasadya nila na mahalikan ko siya? Para namang ewan tong lalaki na to. What? Sambit niya naman habang nakangiti. Pwede pakilayo ng konti ang mukha mo? Wika ko naman habang inilalayo ang mukha ko, pero siya naman itong lumalapit. Oy pre, wag mo namang chancingan si Astrid. Wika naman ni Brix habang natatawa. Agad namang umupo ng matuwid si Apollo dahil nakasilip na pala silang lahat sa amin. We're just playing games, right Astrid? Sambit niya naman sa akin habang natatawa. Playing ba yon? Parang kakaibang laro na yun ah. Sambit naman ni Miko. Si Sean kasi ang nagmamaneho ngayon kaya hindi niya to nakita. Pasalamat na rin ako. I see it sa mirror. Pumaporma ka bro ah. Wika naman ni Sean kaya napapikit na lang ako dahil lahat pala sila nakakita. Agad naman akong binulungan ni Jennifer. Bes, huwag ka munang lumandi. Ako munang mauna para naman may experience ako at sasabihin ko sa'yo kung anong pakiramdam. Hindi pa kasi nagpa-first move si Sean eh. Wala pang process. Iuwi mo na muna ang landing mo. Wika naman ni Jennifer na ay kinatawa ko. Walang hiya. Hindi ako lumandi ah. Yung katabi ko ang malandi. Wika ko naman kay Jennifer. Baka gusto niya ng round 2. Wika naman ni Jen habang natatawa. Anong round 2? Biglang sambit ni Brix na nakikinig pala sa usapan namin ni Jennifer. May sinabi ba akong round 2? Ang sabi ko, number 2. Palusot naman na wika ni Jennifer kay Brix. Bumalik na sila sa upuan nila dahil nagsimula ng magbangayan ng dalawa dahil lamang sa round 2. Don't mind them, just mind me. Wika naman ni Apollo. Ang corny naman ang banat mo. Sambit ko naman habang nakangiti. But you like it, right? Sabi naman niya habang nakatingin sa akin. Kinokontrol ko ang sarili ko na huwag maging ilusyonada pero hindi talaga kayanin ng powers ko. Yung mga larva sa tiyan ko nagtatumbling na naman. Natigil naman ito nang bigla nag-ring ang cellphone ko. Kala ko na off ko yung data kaya tinig na dinig ng lahat yung call sa messenger ko. Anong gwapo? Sambit ko naman sa pangalan. Sinagot ko to dahil nakilang tawag na rin pala siya. Hi, Bossing Tisay. Ang ganda niyo pa rin kahit sa screen. Masayang wika ni Alas habang nakangiti ng malapad. Bigla namang dumungaw si Makmak. Bossing, tapos na yung CR namin. Sambit niya habang nakangiti ng malapad. Umiti naman din ako ng malapad sa kanila. Good. Babalik ako dyan kapag may time. Wika ko naman. Ay sige po, maghahanda po ako sa pagbabalik kayo dito. Selebrasyon po ng bahay natin. Wika naman ni Alas. Bahay natin? Sambit ko naman habang nakangiti. Ngayon lang ako sinabihan ng bahay natin. Kahit yung mga mansyon namin para akong di kasali. Bigla namang dumungo si Jennifer. Ma'am ganda, tapos na yung CR natin. Pwede na ulit kayong bumalik dito. At nga pala, gumawa kami ng kama para pagbalik nyo dito, makakahiga kayo ng comfortable. Wika naman ni Alas. Aw, thank you. So thoughtful of you. Wika naman ni Jennifer. Thank you, Alas. Babalik ako dyan. Wika ko naman habang ngiti-ngiti. Give me that phone. Wika naman ni Apollo at kinuha ang cellphone ko. Nasa date pa ang bossing ninyo. Wika ni Apollo at pinatay ang tawag. Hey, are you crazy? Sambit ko naman. No, I'm not. Wika naman niya. Bro, ang possessive mo naman ata. Wika ni Miko habang natatawa. Nag-date lang ng one day, tinamaan agad ang bro natin ah. Sambit naman ni Brix. Ikaw nga, nagka-crush ka lang ng one day. Inubos mo na yung beer ni Apollo. Wika naman ni Liam. Tumikim naman si Brix. Natawa na lamang kami dahil baradong-barado talaga si Brix. Pagdating kay Liam, hindi siya makaganti. Nakarating kami sa bayan ng puro asaran sa amin ni Apollo ang topic at hot seat tuloy ako dahil sa lalaking to. Hindi ko alam ba't naging ganon. Naman yata siya kalapit sa akin. Isang date lang naman yun. Ayaw mo pang bumaba? Tanong naman niya sa akin. Umiti naman ako sa kanya at pilit na bumaba na. Ayoko namang isipin na siya na wala akong character development. May naon ako kanina dahil lagi lang nakatingin sa akin si Sean. Yun ang pinaka-importante sa lahat. Wala na akong pakialam sa mga sinasabi nila. Ang akin lang maturuan ako sa pagluluto ng masasarap na mga ulam.
Kanina ka palutang, wika naman ni Apollo. Tumingin agad ako sa kanya dahil bigla-bigla siyang sumusulpot sa likuran ko. I'm okay, sambit ko naman at sumunod naman sa kanila. Lumayo muna ako kay Apollo dahil gusto kong lumayo sa tukso. Ayoko naman na lagi siyang kasama. Jennifer, tawag ko naman kay Jen na nakalapit pa kay Sean. Siya pala tong malandi tapos ako pa yung pinapakalma niya? Huminto naman sila at tiningnan naman niya ako na para bang nagtatanong siya kung bakit. Sean, sa akin muna sa Jennifer. Sambit ko naman kay Sean. Nakasimangot siyang bumitaw kay Sean kaya natawa na lamang ako. Pag si Jeff ang pag-uusapan, baka maging broken-hearted to kaagad Ano? Inis niyang wika. Napatingin ako sa kanya ng seryoso. Ano, ayaw mo na akong kasama? Takang tanong ko sa kanya. Best naman, hindi naman sa ganun. Wika naman niya sa akin. I don't want Apollo beside me. Wika ko naman kay Jennifer. At bakit? Takang tanong naman niya sa akin. Gusto ko lang kasing malaman kung bakit gano'n naman yata kabilis siyang maging close sa akin. Wika ko naman. Ano ka ba? Kasi nga nakapalagayang loob ka na kagabi. Siguro nga naisip niyang mabuti ka at hindi kayong Astrid na black sheep. Wika naman ni Jennifer. Okay, fine. Hindi lang ako sanay. Wika ko naman kay Jen. Hindi sanay kiligin? Sambit niya naman na merong kasamang tukso. Manahimik ka? Wika ko naman kay Jen habang natatawa. Ses, Bes, you're so pakipot. Wika naman niya sa akin. Natawa na lamang ako nang dahil sa sinabi niya sa akin. Maya-maya pa pumasok na kami sa isang maliit na kainan. Hindi ko alam kung ano ang tawag nila dito. Umupo kami at umupo naman sa tabi ko si Apollo. Yun, binakuran agad. Di ko naman naagawin yan Pabirong wika ni Briggs. Natawa naman sila Miko. Napakasakit, Kuya Eddie. Kanta na naman ni Miko at nagtawanan ulit kami dahil pikon si Briggs sa ginagawa ni Miko. Anong order niyo, sir? Wika ng isang service crew. Hala mga sir. Masayang wika ng isang ale. May katabaan siya at maliit ng buhok niya. Nakasuot siya ng apron. Kagagaling lang ata niya sa pagluluto. Kamusta, Aling Sita? Wika naman ni Liam. Doc Liam, na-miss ka po namin. Sir Apollo, naku sir. Butit nakita ko kayo ulit. Wika naman ni Aling Sita. Masaya din akong nakita kita ulit, Aling Sita. Wika naman ni Apollo. Maginoo siya pero medyo bastos. Napangiti ako dahil sa isipin na yon si Jennifer ang nasa gilid ko kaya siniko niya naman ako. Uy, ano daw order mo? Takang tanong niya naman sa akin. Pareho na lang po kami ng order. Biglang wika ni Apollo. Tumingin ako sa kanya na nagtataka. Don't you worry, walang seafood yun. Wika naman niya sa akin. Ngumiti ako sa kanya at saka tumango. Maya-maya pa agad bumalik si Aling Sita na may daladalang mga pagkain. Nakatingin lang ako sa mga hinahain niya. Nakakatakam tingnan ng mga siniserve niya. What's this? Takang tanong naman ni Jennifer habang nakatingin sa mga pagkain na siniserve nila. Hindi ka pamilyar dito? Wika ni Sean habang nagtataka. Umiling sa Jan. Nakatingin din si Apollo sa kanya. Ano kasi, lumaki kami sa bahay ni Samantha, kaya hindi talaga kami pamilyar sa mga ganyang pagkain. Kahit sabihin niyong poor kami pero di kami kumakain ng ganyan noon, wika naman niya. Nakahinga naman ako ng maluwag dahil mabilis makaisip ng palusot itong si Jennifer. Patago kaming nag-high five sa ilalim ng lamesa. This is dinuguan. Favorite ko to, wika naman ni Briggs. This one naman ay pares, wika naman ni Liam. This one is sisig, wika ni Miko. This is afritada, menudo, and this is adobo, wika naman ni Sean. Tatango-tango naman kami ni Jennifer dahil kakaiba ang mga ulan, except sa adobo dahil alam na namin yan. Naririnig lang naman namin to noon, pero hindi kami mahilig kumain ng mga ganyan. Ay, this one, alam ko to. It's tortang talong, masayang wika ni Jen. Tumango naman sila Sean habang nakangiti. Nagsimula na kaming kumain. Nagkukwentuhan sila ng mga alaala nila about sa maliit na restaurant na to. Kayo, wala ba kayong alaala sa mga ganon? Wika naman ni Briggs. Umiling naman kami ni Jennifer bilang tugon. Tumango na lamang sila. Maya-maya pa, nagaya silang pumunta kami sa perya. Sumama na lang kami kasi bakit naman? Hindi, alam naman namin kung anong perya.
Dito ako sa color game, wika naman ni Apollo. Nagsimula silang maglaro, kaya tumingin kami ni Jennifer. Nagtaka kami dahil hindi kami nakakaranas nito. Put it on the color blue. Wika ko naman habang excited na excited. Sinunod naman ni Apollo ang sinabi ko at inilagay ang 1,000. Kinakabahan ako habang naghihintay sa result at buti sa blue yon tumama. Yes, wika ko naman. Maya-maya pa doon naman kami sa Vikings. Sumakay kami sa bangkang malaki. Excited ako at first time kong maka-experience ng ganito. Nang nagsimula na, masaya naman sa una, kaya nagvi-video pa ako. Si Apollo, Sean at Jennifer ang katabi ko. Nang tumagal, bigla na lang tumaas. Parang babaliktad ang sikmura ko. Tulong! Sigaw ko naman at natatawa na lamang sina Bricks dito at di ko alam paano hihimatayan ng dahil sa Viking na to. Ayoko na. Stop it po! Sigaw ko habang umiiyak na. Hihimatay na ata ako dahil sa walang hiyang sasakyan nito. Bro, Jen is unconscious. Nag-aaral lang wika ni Sean. Damn! Wika naman ni Apollo. Sigaw pa rin ako ng sigaw dahil namumutla na ako at gusto ko nang bumaba. Ayoko na dahil para na akong mamamatay sa Vikings na to. Gusto ko na lang tumalon mula sa itaas. Hindi ko naiintindihan ang nararamdaman ko. Para akong naiihi at natatae na parang ewan. Are you okay? Tanong ni Apollo sa akin. Di na ako makasagot dahil hindi ko na talaga kaya. Bigla na lang akong di makahinga at nakakita naman ako ng dilim. Hindi ko na alam ang sunod na nangyari sa akin.